Ano ba talaga yung pagiging totoo dito sa TikTok or pagpapakatotoo dito sa TikTok? Alam nyo, naalala ko yung isang interview ni Melay Cantiveros. If you don't know her, isa siya sa mga big winner ng PBB sa Pilipinas sa isang istasyon na tinatawag nating ABS-CBN at sa ibang bansa naman ay TFC. So, sinabi niya doon na ano ba yung dapat gawin para manalo. Not the exact words, but it's the meaning. So, sagot ni Mele Cantiveros, dapat magpakatotoo ka, but it doesn't mean na magmaldita ka all the time. So, ang ibig niyang sabihin doon, which is hindi na-gets ng lahat, at tumawa lang sila kasi akala nila nagjo-joke lang siya, kasi alam niyo naman si Melay, she's really a funny person. Ang ibig niyang sabihin doon ay magpakatotoo ka in the situation, and then you relate to the other housemates or you relate to other people. And at the same time, kung ano man yung pwedeng baguhin mo sa sarili mo, dapat baguhin mo yun kasi nakikisama ka. Hindi dapat dahil ayaw mo, hindi yan sa'yo, magmaldita ka, magagalit ka, maiinis ka. Dapat ikaw yung masunod kasi nagpapakatotoo ka. That is not being truthful. That's being proud. Okay? So, ngayon, ang TikTok, at the beginning, parang naging content creation hub siya. Kasi may sumasayaw, may kumakanta, may umaarte. Pero later on, mas sumisikat yung mga nagsasabi ng mga bastos, anong tawag doon? Nagka-curse, 'di ba? Yung nagsasabi ng mga hindi magandang mga salita, tapos yung mga pinag-uusapan yung mga ari ng babae, lalo na yung mga Bisaya. I don't know why, bakit ang babastos ng mga content ng nakakarami. And hindi ko rin alam bakit napupunta sa FYP ko. Siguro yung mga followers ko nanonood ng mga ganon. Tapos, pinag-uusapan yung mga asawa nila, yun yung sumisikat. Etong mga ganitong pinasikat ngayon, it really shows the mentality of the community. And it shows the mediocrity ng mga Pilipino. Ano ba yung ibig sabihin ng mediocrity? Ang kitid, ang liit at napakababa ng mentalidad ng tao. Kasi sa konting ganyan lang, masaya na kayo. Why? Kasi pag nakikita natin na, ay, hindi pala ako yung pinaka-worst dito, hindi pala ako ang pinakabababa, hindi pala ako ang pinakabastos, andyan siya. Kaya nga sumisikat ang mga ganitong mga content creators. Now, how to be truthful dito sa TikTok? Dapat, pwede ka naman magsabi ng saloobin mo in an educational way. Pwede ka magsabi ng saloobin mo bilang isang nanay, bilang isang asawa, bilang isang best friend or boyfriend or girlfriend na hindi mo binibigay ang detalye at nakakabastos na. 'Di ba? Kasi, well, yun nga lang, kapag seryoso ka, if you're being righteous, hindi ka naman pina-follow ng mga tao. Kaya, it all boils down to the mentality of the Filipino people. Mediocrity. Pero, hindi naman kasi lahat gusto ang mediocrity. Marami pa rin gusto ang quality content. Kaya marami pa rin mga taong gumagawa ng kagandahan ay nakikita at napapakinggan. Tulad na lang, isang example ay si Tony Gonzaga. Si Tony Gonzaga, sinasabi ngayon sa entertainment industry na wala na, laos na. But when you see her content sa kanyang Tony Talks, at kung makikita mo yung mga post niya, talagang masasabi mo na she wanted to be a good example for everyone, lalong-lalo na sa mga nanay. Ang ganda niyang magsalita para sa kabataan at nakakakuha ka ng magandang aral para din sa mga katulad niya na mga magulang, mga tulad natin ng mga adults na kailangan din natin ng mga words of wisdom na sinasabi ng mga taong nagsusumikap maging mabuti tulad ni Tony Gonzaga. Now, I am not a fan of Melay Cantiveros. I admire her for being funny. I am also not a fan of Tony Gonzaga, but I admire her for her talent. Pero para sa akin,
Iilan lang ba ang natitirang gumagawa ng maganda, maayos, righteous ngayon? Ang karamihan pumupunta sa world values kasi, uy, uso yan, trending yan. Dun tayo. Ay, huwag tayong magsalita kasi mababash tayo. I'm sorry. Kasi hindi ako sunod-sunuran eh. Mula pa nung bata ako hanggang ngayon, I have my principle. Meron akong prinsipyong tao. At hindi ako susunod dahil lang marami ang sumusunod sa ganyang mga trending. And I will continue to expose content creators dito na hindi ko na-appreciate that are dangers to the Filipino children.